King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 113. Hinahamon ang kahalili ng panloob na disipulo. Ang mga gawain ay lahat ay inilaan, ang iba ay masaya sa kanilang nakuha habang ang iba ay malungkot. Iilan lamang ang mga taong nakatanggap ng magagandang gawain, ngunit ang iba ay walang pagpipilian dahil sila ay mga panlabas na alagad at mga baguhan, ang pinakamababang klase ng angkan. Ang pinakamalas ay sina Yang Qingshan at Nan Gongfan na ang mga trabaho ay masama at sila ay may malaking dami, kaya hindi na sila magkakaroon ng maraming oras upang maglonang. Matapos ipahayag ang mga gawain, isinara ng vice-deacon ang kanyang handbook at aalis na siya. Natigilan si Zhao Fang, bakit lahat ng iba ay may gawain at wala siya? Sina Xiao Sun, Yun Mengxiang, Yang Qingshan at Nan Gongfan ay lahat ay may mga gawain kahit na ang ilan ay mabuti at ang ilan ay mahusay, ngunit ang vice-deacon na iyon ay hindi man lang binanggit si Zhao Fang. Teka! Vice-deacon! Tumawag si Zhao Fang. Ano? Pananagutan ko lang ang pag-anunsyo ng mga gawain, ang mga trabahong ginagawa mo ay hindi pinapansin ng iba. Ang kawalang kasiyahan ay lumitaw sa mukha ng vice-deacon habang nakatingin siya kay Zhao Fang. Biglang huminto ang simoy ng hangin. Isang hindi mabata na presyon ang lumitaw at ang mga hininga ng mga kabataan ay tumaas. Sa wakas ay napagtanto nila na ang taong nakatayo sa kanilang harapan ay isang vice-deacon. Mayroon ding isang grupo ng mga tao na tuwang-tuwa kay Zhao Fang. Kasama si Liu Yao, ngunit pinagpawisan pa rin siya para kay Zhao Fang. Maaari ko bang tanungin si Vice-Deacon Wang kung bakit hindi ako nakakuha ng gawain? Ang mga kilos ni Zhao Fang ay magalang at maingat. Malinaw niyang alam na ang taong ito sa harapan niya ay ilang beses na mas malakas kaysa kay Lord Guanzhen. Bilang Vice-Deacon, ang kanyang cultivation ay nasa 5th skies of the Ascended Realm, kahit na ang mga panloob na disipulo ay hindi siya masasaktan. Ang mga salita ni Zhao Fang ay naging dahilan upang maghinala ang ibang mga kabataan. Bakit lahat ng iba bukod sa kanya ay nakakuha ng gawain? Ano ang iyong pangalan? Walang ekspresyon si Vice-Deacon Wang. Zhao Fang. Ang kabataan ay mapagpakumbaba at may tiwala. Kakapasok lang niya sa clan at wala siyang problema, kaya walang magawa sa kanya ang Vice-Deacon. Ikaw si Zhao Fang. Ang sorpresa ay lumitaw sa mukha ni Vice-Deacon Wang habang sinusuri niya si Zhao Fang sa isang bagong liwanag. Nawala din ang pressure noon. Napagtanto ng mga may magandang pangunawa na ang ekspresyon ng vice-deacon ay naging mas mabait na parang mahalaga si Zhao Fang. Oo, sagot ni Zhao Fang, hindi niya inaasahan na makikilala siya ni Vice-Deacon Wang. Ubo-ubo, dahil sa ilang espesyal na dahilan, ang iyong gawain ay hindi pa napagpasyahan. Napangiti si Vice-Deacon Wang. Ano? Nagulat ang mga bagong disipulo, bakit naging magalang si Vice-Deacon Wang? Talagang may nangyayari kapag hindi tumuloy ang isa sa pamantayan. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Fang, ngunit hindi na nagsalita pa ang Vice-Deacon nang umalis siya. Sa pagiging vice-deacon, mataas ang posisyon niya at ibinigay lamang sa kanya ang trabahong ipahayag ang mga gawain, hindi ang mga detalye. Sina Xiao Sun at Prinsesa Yun Mengxiang ay nag-inspection kay Zhao Fang gamit ang isang bagong ilaw. Nagulat sila sa pagganap ni Zhao Fang sa pangalawang pagsusulit, ngunit hindi nila ito inilagay sa puso dahil ang kanyang talento ay mababa lang. Sa pagkakataong ito, si Zhao Fang lang ang hindi nakakuha ng gawain. Si Liu Yao ay medyo nairita, una niyang makikita si Zhao Fang na magwawala ngunit ang huli ay nakakuha ng espesyal na pagtrato sa halip. Maging sina Nan Gongfan at Yang Qingshan ay parehong curious din. Umiling si Zhao Fang. Ibig sabihin ay hindi rin niya naiintindihan. May kabuuang 21 disipulo bukod kay Zhao Fang ang lahat ay nakakuha ng kanilang mga gawain. Sa parehong araw, sina Yang Qingshan at Nan Gongfan ay parehong pumunta upang magulat sa tagapangasiwa. Gago! Nasa parehong lugar ako ng bastos na si Chen Fang. Ang trabaho niya ay mas madali kaysa sa akin. Ang mukha ni Nan Gongfan ay berde. Ang larangan na aking ginagalawan ay nasa ilalim ng kontrol ni Ji Fengdian at ang aking trabaho ang pinakamahirap sa lahat. Pangit din ang ekspresyon ni Yang Qingshan. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Sina Chen Fang, Ji Fengdian. Nangangahulugan ito na mayroon pa ring Hao Yuan.
Ang tatlong ito ay nasa panig ni Quan Chen. Sa parehong araw, sina Nan Gongfan at Yang Qingshan ay parehong pumunta sa kanilang sariling mga seksyon upang tapusin ang kanilang mga gawain. Mula sa pananaw ng iba, isang kaluwalhatian ang pumasok sa isang clan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na ang mga panlabas na disipulo ay nasa ilalim lamang ng pinakailalim. Hindi man lang sila nakakuha ng maraming mapagkukunan. Ang ginawa lang nila ay tumulong sa mga usapin ng clan. Biglang naalala ni Zhao Feng ang sinabi ni Lord Guanzhen. Pagkatapos na makapasok sa clan, ang iyong unang layunin ay maging isang inner disciples dahil ang mga panlabas na disipulo ay hindi rin mahalaga. Kung ang isa o dalawang panlabas na disipulo ay mamatay, ang clan ay walang pakialam. Ang mga panloob na disipulo lamang ang paprotektahan at palalakihin ng clan. Sa oras na ito, ang Haiyan Master ay mahihirapang saktan ka. Ang mga panlabas na disipulo ay parang mga langgam, kung ang ilan sa kanila ay namatay, ang mga nakatataas na posisyon ng clan ay hindi natatutol. Sa pamamagitan lamang ng pagiging isang panloob na disipulo ay makapasok ang isa sa tunay na bilog ng clan. Dahil wala siyang gawain, nagpa siya si Zhao Feng na tingnan ang trabaho ng kanyang dalawang kapatid. Si Yang Qingshan ay nagdidilig, nagpapataba at nagbubuhat ng lahat ng dumi sa buong bukirin, isang nakakapagod at maruming trabaho. Ang mga may katulad na gawain sa kanya ay may mas madaling trabaho. Baguhan, mas mabilis. Kapag hindi ka natapos sa gabi, ibabawas ang iyong sweldo. Isang malamig na boses ang nanggaling sa kalapit na bahay. Napatingin si Zhao Feng at nakitang itinulak ni Ji Fengyan si Yang Qingshan. Sawa na si Yang Qingshan ngunit napigilan lang niya ito. Halimbawa, si Zhao Feng at ang iba pa ay makakatanggap ng isang substandard na grade primal crystal stone bawat buwan at makakatanggap sila ng iba't ibang uri ng mga table tasks. Ang mga primal crystal stone ay sinasabing nabuo mula sa langit at lupa at naglalaman ang mga ito ng enerhiya na mahusay para sa paglilinang. Ang tunay na primal crystal na mga bato ay nagkakahalaga ng malaking halaga at maaari nilang lubos na mapataas ang bilis ng paglilinang ng isang tao at ang mga nasa ascended realm ay ipaglalaban pa ito. Hinati sila sa iba't ibang grado. Low, middle, high at peak, ngunit bilang mga panlabas na disipulo, hindi nila makukuha ang mga tunay na primal na kristal na bato o kung hindi, lahat sila ay nakarating na sa ascended realm gamit ang mga ito. Ngunit kahit na noon, ang mga substandard na crystal stone ay mas mahusay kaysa sa mga mapagkukunan ng mortal na mundo. Ang mga pills na ibinigay din ng clan ay nakita bilang holy pills sa labas, ang pinakamababang antas ng resources na ibinigay ay mas mahusay pa kaysa sa burning body strength enang pill na ginamit ni Zhao Feng dati. Galit na galit si Yang Qingshan, ngunit hindi siya nang ahas na sumabog. Una, si Ji Fengyan ang tagapangasiwa dito. Kung sasawayin siya, maaaring parusahan siya ni Ji Fengyan. Pangalawa, masasaktan ng husto si Yang Qingshan kung ibabawas ang kanyang sweldo. Hanggang ngayon, hindi tumutol si Yang Qingshan. Nang makita ito, gustong tumulong ni Zhao Feng. Tumigil ka nga dyan. Walang makakakompleto sa kanyang gawain para sa kanya. Mahigpit na naglakad si Ji Fengyan. Walang tuntunin na ganito. Sa totoo lang, kapag abala sila, maaari silang humingi ng pahinga at hayaan ang isang tao na kunin. Hindi ako naniniwala na si Brother G ay mananatili dito araw-araw at hindi maglilinang. Kalmado si Zhao Feng habang sinasabi niya ang mga dahilan. Mawala. Ako ang namamahala sa lugar na ito, walang makikialam. Naiinip na sabi ni Ji Fengyan. Hindi siya nakinig sa dahilan. Ang pangangatwiran, ang isang tao ay kailangang magkaroon ng kwalipikasyon upang makapagpaliwanag sa kanya. Sa kanyang mga mata, si Zhao Feng at ang iba pang mga baguhan ay mga laruan lamang sa kanyang kamay. Naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong gawin, ngunit dapat kang umalis. Sinubukan ni Yang Qingshan na sabihin kay Zhao Feng na umalis. Ji Fengyan, narinig ko na isa ka sa dalampang kahalili na panloob na disipulo. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Zhao Feng. Tama, ano ang gusto mo? Ang ekspresyon ni Ji Fengyan ay mayabang at superior. Bilang isang kahalili na panloob na disipulo, ang kanyang pagtrato ay mas mahusay kaysa sa lahat ng iba pang panlabas na mga alagad. Mula sa isang tiyak na pananaw, sila ay mga panloob na disipulo.
Ang kailangan lang nilang gawin ay maabot ang Ascended Realm at agad silang magiging isa. Ayon sa rules ng clan, kaya kitang hamanin. Kapag nanalo ako, mapapalitan kita bilang kahalili na panloob na disipulo. Lumakas ang layunin ng labanan mula kay Zhao Fang. Hamon. Hinahamon ang isang kahalili na panloob na disipulo. Ang pagtatalo ay nagdulot ng atensyon ng ilan pang malapit na panlabas na mga alagad. Brother Zhao, huwag magmadali. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Qingshan. Ang 20 kahalili na panloob na disipulo ay ang mga piling tao ng mga panlabas na disipulo. Ang kanilang cultivation ay umabot na sa kalahating hakbang ng Ascended Realm at pagiging ika-13 na rango, si Ji Fengyan ay kasing lakas ng First Guard. Hahaha. Hanga ako sa tapang mo. Ayon sa mga patakaran, dapat kang mag-apply para hamanin ako. 3 araw pagkatapos nito, kaya mo na akong ipaglaban. Sa 3 araw na iyon, hindi ako maghahanap ng problema para sa iyong kaibigan ngunit kung mabaigo ka. Magiging aso na lang siya. Tumawa ng malakas si Ji Fengyan habang itinuturo si Yang Qingshan. Ang kanyang mga aksyon ay nangangahulugan na dapat malaman ni Zhao Fang ang mga kahihinatnan ng paghamon sa kanya. Mabuti. Magkita-kita tayo sa loob ng 3 araw. Bumalik si Zhao Fang sa Grasswood Division upang makita kung ano ang kalagayan ni Nangong Fan. Nangong Fan ay ilipat ang basura at ang basura ng Grasswood Division ay nakatambak sa bundok. Ang isa ay karaniwang gumagawa ng 10-10 table task na may isang bundok ng mga mapagkukunan, sa makatuwid mayroong maraming basura. Ang paggawa ng tableta ay nangangahulugan ng pagtitipon ng asensya ng pagkakaiba ng mga halaman at ang iba pang 99% na natitira ay magiging basura. Ang sitwasyon ni Nangong Fan ay hindi mas mahusay kaysa kay Yang Qingshan. Dahil kasama niya si Chen Fang, ang mga gamit na dala niya ay ayaw ng iba. Nang makitang lumakad si Zhao Fang, lumamlam ang mga kilos ni Chen Fang, nananatili pa rin sa kanyang alaala ang pambubugbog ni Zhao Fang sa araw na iyon. Kapag naging kapalit ako ng panloob na disipulo, bahagyang mag-iingat sila kung gusto nilang i-bully sila. Sa pag-iisip hanggang dito, lumayo si Zhao Fang at nag-apply para labanan si Ji Fengyan na nasa ika-13 pwesto. Nang sumapit ang gabi, narinig ng lahat ng bagong alagad ang balitang ito. Ang hamon ni Zhao Fang ay tinanggap na. Hihihi, sobrang tagal na nang walang humamon sa mga kapalit na inner disciples. Siguradong matapang ang mga bagong kaibigan na ito. Maraming tao ang naghihintay na makita ang biro na ito. King of Gods, Kabanata 114. Dibisyon ng Grasswood. Kinaladkad ni Yang Qingshan at Nangong Fan ang kanilang mga pagod na katawan pabalik sa kanilang silid. Ano? Hinamon ni Brother Zhao Fang ang isang kahalili na panloob na disipulo. Nagulat si Nangong Fan nang marinig niya ang balitang ito. Napabuntong hininga si Yang Qingshan, nakokonsensya siya at nag-aalala. Nag-aalala siya kay Zhao Fang pati na rin sa sarili niyang kinabukasan. Kapatid na Zhao Fang, masyado kang padalos-dalos. Alam kong para ito sa ikabubuti ko, ngunit natagpuan ni Yang Qingshan at Nangong Fan si Zhao Fang. Hindi sila kumpiyansa na mananalo ang huli. Brother Zhao Fang, alam kong magaling ka sa pakikipaglaban, ngunit kung gusto mong labanan si Ji Fengyan, dapat ay maabot mo muna ang ika-9 na rango, para magkaroon ka ng mas mataas na pagkakataong manalo. Higit pa rito, maaaring hamanin ng isang tao ang isang kapalit na panloob na mga disipulo isang beses bawat 6 na buwan. Sabi ni Nangong Fan. Walang nag-isip na mananalo si Zhao Fang dahil nasa ika-8 rango lang siya ng Consolidated Realm habang ang kalaban niya ay nasa half-step Ascended Realm. Mula sa pananaw ni Nangong Fan, sinasayang lang ni Zhao Fang ang pagkakataong ito at kung gusto ni Zhao Fang na humamon muli, maghihintay siya ng kalahating taon. Sa kanila sa mga mata ng iba pang mga panlabas na disipulo, ang aksyon ni Zhao Fang ay katawa-tawa. Hahaha. Mabuti, makikita natin kung gaano kalakas ang isang kahalili na inner disciple sa loob ng 3 araw. Ngumiti si Xiaoson at sinabi kay Prinsesa Yon Mengxiang. Matapos makapasok sa clan, ang cultivation ni Xiaoson ay umabot na sa peak ika-9 na rango at iniisip niya kung hamanin ba niya o hindi ang nangungunang 20. Ngunit sa ngayon, hindi siya ganap na kumpiyansa at ang mga aksyon ni Zhao Fang ay parang isang detector, kaya halatang masaya si Xiaoson. Sa loob ng kwarto.
Hindi inisip ni Zhao Fang ang iniisip ng iba, ngunit kailangan pa rin niyang ipaliwanag ang kanyang mga aksyon sa dalawa. Ang layunin ko ay maging isang panloob na disipulo at kung hindi ko man lang mapangalagaan ang mga panlabas na disipulong ito, ano ang karapatan kung maabot pa ang mundong ito? Puno ng kumpiyansa ang boses ni Zhao Fang. Nagkatinginan sina Nan Gongfan at Yang Qingshan na puno ng pagkabigla. Ang talento ni Zhao Fang ay hindi mas mahusay kaysa sa kanila, ngunit ang kanyang ambisyon ay mas malaki. Sa mga sinasabi niya, parang gusto niyang durugan ang lahat ng panlabas na alagad. Kinaumagahan ng ikalawang araw, dumating si Vice Deacon Wang sa tinitirhan ng mga panlabas na disipulo. Pagbati, Vice Deacon. Ang mga kalapit na alagad ay yumukod lahat bilang paggalang. Ang mga Vice Deacon ay may posisyon na mas mataas pa sa mga panloob na disipulo. Tumanggaw si Vice Deacon Wang at dumating sa tinitirhan ni Zhao Fang. Ang mga kalapit na outer disciples ay napalingon lahat kay Zhao Fang, nakalalabas lang. Zhao Fang, ang iyong gawain ay inilaan na. Sumunod ka sa akin sa outer clan hall. Puno ng ngiti si Vice Deacon Wang. Salamat, Deacon. Sinundan ni Zhao Fang si Vice Deacon Wang ng may paggalang. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng pagtataka ng ibang mga disipulo. Kung isa lamang itong normal na trabaho, inanunsyo na lang sana ito ng Deacon, ngunit iba ang sitwasyon ni Zhao Fang. Una, hindi ibinalita ng Deacon ang kanyang gawain. Pangalawa, sila ay patungo sa outer clan hall, kung saan naroon ang lahat ng makapangyarihang tao. Nagkatinginan sina Nan Gongfan at Yang Qingshan na may pag-aalala sa kanilang mga mata. Silang tatlo ay pawang mga disipulo ni Lord Guanzhen at nakagawa na sila ng away sa isang elder, kaya ang kanilang landas ay nakatadhana na mas mahirap kaysa sa iba. Pagkaraan ng ilang sandali, inakay ni Vice Deacon Wang si Zhao Fang kung saan naroon ang Outer Clan Division. Kinokontrol ng lugar na ito ang lahat tungkol sa mga panlabas na disipulo at tila, ang pinuno ng Outer Clan Division ay isang elder na nakarating sa True Spirit Realm. True Spirit Realm, kapag naabot ito ng isa, nangangahulugan ito na nasa tuktok sila ng clan at hindi sila madalas makita dahil halos palagi silang nasa liblib na pagmumuni-muni, kaya paano sila magkakaroon ng oras para abalahin ang mga bagay na ito. Sa makatuwid, ang pinuno ng Outer Clan Division ay hindi ang tunay na controller, ito ay ang Vice Heads. Zhao Fang, ang mga Vice Head ay nasa loob na naghihintay sa iyo. Si Deacon Qiu, na nanguna sa entrance exam noong araw na iyon, ay naghihintay sa labas ng bulwagan. Si Deacon Qiu at Vice Deacon Wang ay parehong mula sa Outer Clan Division, kaya medyo pamilyar sila sa isa't isa at ito ang dahilan kung bakit naging magalang ang ugali ni Vice Deacon Wang kay Zhao Fang. Binati ni Zhao Fang si Deacon Qiu, pagkatapos ay agad siyang pumasok sa bulwagan. Mayroong tatlong nakakatakot na aura sa bulwagan. Ang mga aura na ito ay mas malakas kaysa sa iba na naramdaman ni Zhao Fang sa ngayon. Sa tatlong aura, dalawa sa kanila ang pamilyar, galing sila sa isang matanda na nakasuot ng puti at isang matanda na pula ang mukha. Kilala ni Zhao Fang ang dalawang matandang ito, sila ay ang Elder Zhang at ang Elder Guan na nakilala niya sa ikatlong pagsusulit. Ang dalawang ito ay parehong Vice Head at sila ay may mataas na awtoridad. Bukod sa dalawa, may isang nakadamit na usher na sa katanghaliang gulang na lalaki na may mabagsik na mukha at ang kanyang aura ay kapantay ng dalawa. Hulaan ni Zhao Fang na ang taong ito ay magiging Vice Head ng Outer Clan Division. Pagbati, tatlong Vice Head. Hindi nang ahas si Zhao Fang na maging mabagal, isa lamang siyang mababang langgam ng clan at sino man sa tatlong taong ito ang may hawak na aktwal na kapangyarihan at paglilinang. Nang makita si Zhao Fang na papasok, parehong nagliwanag ang mata ng matandang si Zhang at ang matandang lalaki na si Guan. Haha, siya si Zhao Fang. Ang Vice Head na kadamit na usher ay tumingin kay Zhao Fang ng may interes. Bilang Vice Head, alam niya ang lahat tungkol kay Zhao Fang at ang isang tulad niya, na mayroong low-tier spiritual body, ang ipinaglaban ng dalawa pang Vice Heads. Ang dalawang Vice Head, ang Elder Zhang at ang Elder Guan, ay parehong gustong si Zhao Fang ang magtrabaho para sa kanila at ang usher na damit na si Vice Head ay halatang hindi takutol, ngunit ang problema ay pareho silang gusto siya at wala ni isa sa kanila ang bumigay. Kanino niya dapat ibigay si Zhao Fang? Ito ay isang brain-breakang na tanong. Sa sitwasyong ito,
Tinawag ng vice head na nakadamit ng usher si Zhao Feng para talakayin. Hindi nagtagal, naunawaan ni Zhao Feng kung ano ang lahat. Zhao Feng, ano sa tingin mo? Kung papasok ka sa Grasswood Division at susundan mo ako, ipapangako kong magiging maganda ang iyong kinabukasan. Umaasang sabi ni Elder Guan. Tila isang mahusay na trabaho ang Pill Master at alam ni Zhao Feng na karamihan sa mga pills na ibinibigay ng clan ay ginawa ng Grasswood Division. Kung siya ay magiging disipulo ni Elder Guan, magkakaroon siya ng kalamangan sa mga tuntunin ng mga table tasks. Kailangang malaman ng isa na kapag ang isang tableta ay umabot sa antas ng spiritual pill, ang mga gamit nito ay nasa isang buong antas na mas mataas kaysa sa pinakamahusay na mga tableta sa mortal na mundo. Pay. Ang tunay na talento ng batang ito ay Ares. Zhao Feng. Hanggat sinusundan mo ako, bibigyan kita ng 10 dagdag na substandard na Primal Crystal Stone bawat buwan at mayroong Spiritual Condensing Array sa 1,000 Leaf Pond. Ang likido sa loob ay naroon sa loob ng 1,000 taon at ito ay mahusay para sa katawan nagpapalakas. Agad namang naglabas ng mas malaking pain ang Elder Guan. Nang marinig ito, tumalon ang puso ni Zhao Feng. Ang isang panlabas na disipulo ay tatanggap ng isang substandard na primal na kristal na bato, na maaaring lubos na magpapataas ng bilis ng paglilinang ng isang tao at nagpa siya ang matandang lalaki na si Elder Guan na bigyan siya ng 10. Bukod dito, mayroon ding array sa 1,000 Leaf Pond na lubhang nagpapataas ng bilis ng paglilinang ng isang tao. Pagkatapos ng kani-kanilang mga mungkahi, nagsimula na namang magmura at mag-away ang dalawang vice head. Hindi naiwasang matigilan ang nakasuot ng usher na vice head. May suhestyon ako. Ano? Tumigil sa pagtatalo ang dalawang matandang lalaki at lumingon sa kabilang vice head. Ang iyong argumento ay kung si Zhao Feng ay mas mahusay sa paggawa ng tableta o paggawa ng mga array, tama ba? Ngumiti si vice head na nakasuot ng usher. Oo, tama iyan. Tumanggo ang dalawa. Kung gayon, madali lang. Hayaang mag-aral sandali si Zhao Feng sa bawat lugar, pagkatapos ay tingnan kung saang lugar siya mas nababagay. Sabi ni vice head na nakasuot ng usher habang nakangiti. Nang marinig ang kanyang mungkahi, parehong nag-isip si Elder Guan at si Elder Zhang pagkatapos ay tumanggo sila. Mukhang ito lang ang paraan para manirahan kung saan nagpunta si Zhao Feng. Isang huling problema na lang ang natitira at doon muna gustong pumunta ni Zhao Feng. Sasama muna ako kay Vice Head Guan at sa Grasswood Division muna. Ibinigay ni Zhao Feng ang kanyang sagot. Ang dahilan kung bakit pinili niya ang Grasswood Division ay ang parehong trabaho ni Nan Gongfan at Yang Qingshan ay konektado sa Grasswood Division. Si Yang Qingshan ay isang magsasaka, habang si Nan Gongfan ang magbubuhat ng basura. Kung nagtatrabaho siya sa Grasswood Division, kaya niyang alagaan ang dalawa. Sa wakas ay naayos na ang argumento at sa pamamagitan ng kanilang talakayan, inayos na si Zhao Feng ay mananatili muna sa Grasswood Division sa loob ng 10 araw, pagkatapos ay pupunta kay Elder Zhang. Tulad nito, ang gawain ni Zhao Feng ay ipinasa. Sa parehong araw, sinundan niya si Elder Guan sa Grasswood Division. Habang nasa daan, patuloy na sinasabi ng matandang si Guan kung gaano kahusay ang mga gumagawa ng tableta at kung susundan siya ni Zhao Feng, magkakaroon siya ng mas magandang kinabukasan. Si Zhao Feng ay patuloy na sumang-ayon sa kanyang sinabi. Pagbati, Vice Head. Matapos makapasok sa Grasswood Division, yumuko ang lahat at nakita ni Zhao Feng na ang paggalang ng mga taong ito ay nagmumula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. May mga Pill Masters at panloob na mga disipulo sa mga taong ito. Bakit kasama ang batang iyon kay Vice Head Guan? Matapos madaanan ang isang burol, sumigaw ang isang panlabas na alagad. Ang mga panlabas na disipulong iyon ay si Chen Fang. Ang batang iyon kaya ang bagong personal na katulong ni Vice Head Guan. Imposible. Si Vice Head Guan ay lubhang mahigpit sa pagpili ng mga personal na katulong. Ang isang panloob na disipulo noong huling pagkakataon ay tinanggal pa nga. Ang mga kalapit na disipulo ay nagsimula sa talakayan, ngunit sa pagtingin sa kung gaano katanda si Elder Guan ay patungo sa mahalagang bakuran ng Grasswood Division, tila si Zhao Feng ay napakahalaga. Hindi nagtagal, dinala ni Elder Guan si Zhao Feng sa mahalagang bakuran. Ang lugar na ito ay nagbigay ng malakas na amoy ng gamot at madalas na makikita dito ang mga master ng tableta. Zhao Feng.
May boses ng isang babae. Pagtingin, nakita ni Zhao Feng na ang may-ari ng boses na ito ay ang prinsesa ng Cloud Country na si Yun Mengxiang. Tinutulungan ni Yun Mengxiang ang isang magandang babae sa paglilinis ng mga gamit. Vice Head Guan. Lumingon ang babae at nakangiting sinalubong ang matandang si Guan. Pilmaster Yun Yao, ito ang iyong pamangkin na iyong pinag-usapan. Tanong ni Elder Guan. Medyo kilala ng dalawa ang isa't isa at pagkatapos ng kaunting pagpapakilala, nalaman ni Zhao Feng na ang Pilmaster na nagngangalang Yun Yao ay ang tunay na tiyahin ni Yun Mengxiang. Elder Guan, ang batang ito ang iyong bagong personal na katulong. Ang Pilmaster na si Yun Yao ay tumingin kay Zhao Feng ng may interes. Ito ay isang henyo sa paggawa ng tableta na sa wakas ay nakipagbuno ako kay Elder Zhang. Pagmamalaki ni Elder Guan. King of Gods, Kabanata 115. Henyo sa paggawa ng pil, una. Henyo sa paggawa ng tableta. Siya. Bahagyang huminto si Yun Mengxiang habang bumalatay sa kanyang mga mata ang hinala at pagkabigla. Hindi niya akalain na ang kabataang inaakala niyang normal ay isang henyo sa paggawa ng tableta, at sa tono ng matanda na si Guan, tila nakipag-away siya sa isa pang vice head para kay Zhao Feng. Nang marinig ito, nagulat din si Pilmaster Yun Yao habang sinuri niya si Zhao Feng sa isang bagong liwanag. Sa mga tuntunin ng paggawa ng tableta, kailangang aminin ni Yun Yao na si Vice Head Guan ay isa sa pinakamagaling at may kaalaman. Ngunit gaano man siya kahirap tumingin, wala siyang mahanap na espesyal tungkol kay Zhao Feng. Kung ang dahilan ng pagiging henyo niya ay dahil bata pa siya at malaki ang potensyal, hindi pa rin siya may kukumpara sa ilang Pills Masters sa clan na nagsimula ng mag-aral ng pill making mula pa noong bata pa sila. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Prinsesa Yun Mengxiang, nagsimulang isipin ni Yun Yao na ang mga mata ng matandang lalaki na si Guan ay nakapikit. Natuto ka na bang gumawa ng tableta o tumulong sa isang tao na gumawa ng mga tabletas dati? Tanong ni Yun Yao. Ang paggawa ng Pildores ay nangangailangan ng napakaraming kaalaman bilang pundasyon. Hindi, wala akong alam. Hindi ito itinago ni Zhao Feng dahil parehong alam ito ni Elder Guan at ni Elder Zhang. Sa totoo lang, curious din siya kung bakit siya pinili ni Vice Head Guan at ni Vice Head Zhang. Wala kang alam. Nagkatinginan sina Yun Yao at Yun Mengxiang na hindi makapaniwala. Ang isang kabataang walang kaalaman sa paggawa ng tableta ay pinaglaban ng isang Pill Master at isang Array Master. Agad na bumangon ang kawalang kasiyahan sa puso ni Prinsesa Yun Mengxiang. Hindi siya naniniwala na mas masahol pa siya kay Zhao Feng at nakaramdam din si Yun Yao ng kawalang kasiyahan para sa kanyang pamangkin dahil ang huli ay nagsimulang matuto ng paggawa ng tableta mula sa murang edad para lamang sa araw na ito. Sa pag-iisip hanggang dito, tinawag ni Pilmaster Yun Yao ang matandang lalaki na si Elder Guan sa gilid. Vice Head Guan, ang aking pamangkin ay ang prinsesa ng Cloud Country at natutunan niya ang landas ng mga table tasks mula noong siya ay bata pa. Sa mga tuntunin ng paglilinang at paggawa ng tableta, nalampasan niya ang kabataang iyon na pinangalan ng Zhao sa ngayon. May kumpiyansa na inirerekomenda ni Yun Yao ang kanyang pamangkin sa matandang si Elder Guan. Anong aspeto ang mas mahina siya kaysa kay Zhao Feng? Sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan, siya ay isang prinsesa at ito ay nalampasan maging ang mga panloob na alagad. Sa mga tuntunin ng talento at kaalaman sa paggawa ng tableta, madaling matalo ni Yun Mengxiang si Zhao Feng. Hahaha, Pilmaster Yun Yao, sa tingin mo ba ay nanlalabo ang mata ko? Halos 100 taon na ako sa clan, anong klaseng henyo ang hindi ko nakita? Tumawa ang matandang si Guan. Isinasantabi ang paglilinang at awtoridad, tinalo niya si Yun Yao sa karanasan. Hindi nakaimik si Yun Yao. Oo, naisip lang niya ang kanyang pamangkin, ngunit nakalimutan niya ang mga karanasan ni Vice Head Guan. Sa halos 100 taon, nakita ng Vice Head ang napakaraming henyo na tumaas at bumaba. Baka may kakaiba kay Zhao Feng. Bagamat naisip niya ito at nakakaramdam pa rin ng kawalang kasiyahan, gusto niyang makita kung ano ang napaka-espesyal kay Zhao Feng. Dahil kara-rating mo lang sa Grasswood Division, dapat kang maging pamilyar sa mga aklat na Beginner's Guide for Pill Making at Pill Flame Heart Manual. Kung magkakaroon ka ng mga kaliwanagan sa mga ito ay magiging mas mabuti. Bukod dito, susundan mo si Pill Master Yun Yao at matututunan mo ang pundasyon ng paggawa ng tableta.
Hindi nagtagal, sinabi ng matandang si Guan kay Zhao Feng kung ano ang gagawin. Kinuha ni Zhao Feng ang Beginner's Guide for Pill Making at ang Pill Flame Heart Manual, pagkatapos ay tumango siya at umalis. Gumawa ang matandang si Guan ng ilang napakahalagang spiritual pills sa susunod na mga araw, para masagot ko ang iyong mga tanong tungkol sa mga table tasks. Sabi ni Yun Yao habang nakangiti. Tulad nito, nagsimulang matuto sina Zhao Feng at Prinsesa Yun Mengxiang mula kay Yun Yao. Hindi niya alam ang pangunahing kaalaman sa paggawa ng tableta, kaya paano siya makakakuha ng mga tanawin mula sa Beginner Guide for Pill Making. Kahit ako naramdaman kong mahirap matutunan ang Pill Flame Heart Manual. Pinulupot ni Prinsesa Mengxiang ang kanyang mga labi sa panghahamak. Inosente ang ekspresyon ni Zhao Feng habang walang magawa ang kanyang ulo. Hindi man lang niya piniling pumunta rito. Pakiramdam ni Prinsesa Yun Mengxiang ay para siyang nataman ng unan, paano nagkaroon ng ganoong swerte si Zhao Feng. Mengxiang, huwag kang maging walang galang. Matigas na sinabi ni Yun Yao pagkatapos ay humihingi ng tawad kay Zhao Feng. Maraming kaalaman sa paggawa ng tableta. Dapat mong tandaan ang mga elemento ng lahat ng uri ng mga halaman at mula sa batayan na ito, magagawa mo lamang na tipunin ang kakanyahan ng mga halaman na ito. Sa Broken Moon Clan, dapat maging pamilyar ang bawat gumagawa ng tableta sa kanilang sarili, o kaya'y isaulo ang 10,000 plant illustrations. Si Yun Mengxiang sa gilid ay natigilan, napakahirap na maging pamilyar sa 10,000 plant illustrations. 10,000 mga mapagkukunan ang kasama sa aklat na ito at ang mga normal na gumagawa ng tableta ay maaari lamang mag-follow ng kaunti nito. Maging si Prinsesa Yun Mengxiang mismo ay kabisado lamang ang 2,000 hanggang 3,000 halaman at ang mga elemento nito. Ano ang intensyon ni Auntie sa pagpapabasa kay Zhao Feng ng 10,000 plant illustrations? Biglang nag-click ang utak ni Yun Mengxiang at naintindihan niya. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi, nang makita ng brat na ito ang 10,000 plant illustrations, ang napakaraming kaalaman ay magpapatigil sa kanya. Salamat sa iyong mungkahi. Si Zhao Feng ay hindi naghinala. Shua. Binasa muna ni Zhao Feng ang Beginner's Guide for Pill Making at Pill Flame Heart Manual at hindi nagtagal, kabisado niya silang dalawa. Ang Beginner's Guide for Pill Making ay medyo madaling maunawaan dahil ang mga nilalaman ay nakalagay sa kanyang ulo at sa makatuwid, mas madaling maunawaan. Bukod pa riyan, ang pangunawa at pagsusuri ni Zhao Feng ay higit na nalampasan ang iba pang mga kabataang kapareho ng edad. Ito ay ang Pill Flame Heart Manual na nakakalito, ito ay halos kasing hirap ng isang low-class mortal na kasanayan, ngunit ang totoong problema ay dahil si Zhao Feng ay kulang sa pangunahing kaalaman. Mukhang tama si Pill Master Yun Yao. Hinanap ni Zhao Feng ang 10,000 plant illustration. Ang 10,000 plant illustrations ay mahal at ang mga normal na outer disciples ay hindi pinapayagang basahin ito, ngunit sa tulong ng Pill Master na si Yun Yao, hindi ito problema. Hindi nagtagal ay nakuha ni Zhao Feng ang 10,000 plant illustration ngunit napahinto siya nang makita niya ito. Ang aklat na ito ay kasing laki ng cart ng kabayo at naglalaman ng mga elemento at impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng halaman. Nang makita ang nalilitong ekspresyon ni Zhao Feng, natawa si Yun Mengxiang sa kanyang puso. Shua. Nang walang sabi-sabi, sinimulan ni Zhao Feng na bumasag sa 10,000 plant illustrations. Ang kanyang mga aksyon ay nabigla kina Yun Yao at Yun Mengxiang. Zhao Feng, huwag masyadong padalos-dalos. Kahit na ang mga henyo ay nangangailangan ng ilang taon upang lubos na maunawaan ito. Tumawa si Yun Yao. Hindi sumagot si Zhao Feng, sa halip, ang kanyang bilis ay lalo pang lumakas na parang gusto niyang kainin itong 10,000 plants illustrations. Nang makita ang pantaw na ekspresyon ni Zhao Feng, nagkatinginan sina Yun Yao at Yun Mengxiang at ngumiti. Makalipas ang kalahating oras. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng nang ibalik niya ang 10,000 plant illustrations na may pananabik sa kanyang mga mata. Matapos basahin ang aklat na ito, ang kanyang kaalaman ay nadagdagan ng malaki, ang libro ay naglalaman ng mga bagay na hindi pa niya narinig. Ang ilan sa mga maalamat na bagay ay may mga epektong lumalaban sa langit. Halimbawa, nakita ni Zhao Feng ang halaman na ito na tinatawag na Mystic Heaven Spiritual Root,
na maaaring agad na mag-upgrade ng normal na spiritual body ng isang tao sa earth o sky body. May iba pang kakaibang uri ng mga halaman tulad ng thousand-year slipgrass, na maaaring magpatulog ng mahimbing sa loob ng 1,000 taon habang pinapanatili ang kanilang katawan ng hindi nabubulok, o ancient god's blood, kung saan maaaring makuha ng isang tao ang kapangyarihan ng mga Diyos at maging isang 3 ulo na 6 na armadong figure. Sa kabuuan, napagtanto ng 10,000 Plants illustration si Zhao Feng na may mas malaking mundo doon at sa naramdaman niya, ang clan na kinaroroonan niya ay sulok lamang ng totoong mundo. Salamat sa pagpapaunawa sa akin kung gaano kakule ang mundo. Namula ang mukha ni Zhao Feng nang ibalik niya ang libro. Ang ekspresyon ni Yun Yao ay sobrang kakaiba, hindi niya akalain na ibabalik ni Zhao Feng ang 10,000 plant illustration ng ganoon kabilis. Hindi mo ba gustong basahin ito ng kaunti pa? Akala ni Yun Yao na matanto ni Zhao Feng kung gaano ito kahirap at huminto, ngunit ang ekspresyon ni Zhao Feng ay parang hindi ganoon. Ayos lang tingnan mo kahit isang beses lang. Ngumiti si Zhao Feng, ngunit hindi siya nagpaliwanag dahil kailangan ng isang normal na Pillmaster ng hindi bababa sa 10 taon upang isaulo ang 10,000 plant illustrations. Sa sumunod na 2 araw, mabilis na tiningnan ni Zhao Feng ang nilalaman ng 10,000 plant illustration sa kanyang isipan at medyo naunawaan niya kung paano ginamit ang mga ito. Sa batayan na ito, nakita niya ang beginner guide for pill making na napakadaling matutunan at para sa Pill Flame Heart Manual, medyo natuto din si Zhao Feng. Ngunit ang dahilan kung bakit hindi niya lubos na maunawaan ito ay dahil ang manual na ito ay nangangailangan ng isa upang aktwal na magsanay ng paggawa ng tableta. Pagkatapos ng 2 araw, nakakuha si Zhao Feng ng ilang libro mula kay Yun Yao para madagdagan ang kanyang kaalaman at kapag may mga tanong siya, tatanungin niya si Yun Yao. Noong una, si Yun Yao ay puno ng paghamak ngunit kalaunan ay nabigla siya. Ang mga tanong na itinanong niya ay tila hindi 1 taong nagsimulang mag-aral ng paggawa ng tableta. Si Zhao Feng ay parang espongha sa karagatan na mabilis na sumisipsip ng tubig. Lumipas ang oras ng hindi namamalayan at sa araw na ito ay may naalala si Zhao Feng. Gago! Ngayon ang araw na hinahamon ko si Ji Fengdian. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng nang sabihin niya kaagad kay Yun Yao at kay Elder Guan. Hinahamon ang isang kahalili na panloob na disipulo. Nagulat si Yun Yao habang nakatingin kay Yun Mengxiang para sa kumpirmasyon. Tumanggo ang huli dahil alam niyang totoo ito. Nakakatawa. Ang iyong talento sa paglilinang ay kaya-kaya, dapat mong ilagay ito sa paggawa ng tableta sa halip. Sabi ni Elder Guan. Walang nag-aakalang mananalo si Zhao Feng dahil normal lang ang talento niya at isa siyang bagong disipulo. Mula sa pananaw ni Elder Guan, si Zhao Feng ay magiging kanyang disipulo sa hinaharap at ayaw niyang mawalan ng mukha ang huli. Una, may tiwala ako sa laban na ito. Pangalawa, natutunan ko ang itinuro mo sa akin. Hindi umatras si Zhao Feng. May tiwala ka. Galit na galit si Elder Guan na halos malaglag ang kanyang balbas, ngunit pagkatapos ay kumislap ang kanyang mga mata habang nakangiti. Sabi mo lang. Natutunan mo ang itinuro ko sa iyo. Tama iyan. Tiwalang sabi ni Zhao Feng. Imposible. Malamig na sumangot ang matandang si Elder Guan dahil sa hindi makapaniwala. Magtatanong ako sa iyo ng ilang mga katanungan at kung masasagot mo ang mga ito, walang makakapidyo sa iyo na pumunta sa labanang ito. King of Gods, Kabanata 116. Henyo sa paggawa ng tableta, 2. Deal. Hindi nagtagal ay nagkasundo sina Zhao Feng at matandang si Elder Guan. Sa gilid, hindi napigilan ni na Prinsesa Yun Mengxiang at Yun Yao ang pagpapawis para kay Zhao Feng. Si Vice Head Gan ay isa sa mga pinakamahusay na Pillmaster sa clan at mayroon siyang awtoridad sa parehong antas bilang isang elder. Maging ang mga panloob na disipulo at mga deacon ay gumagalang sa kanya. Malinaw na hindi ako babalik sa aking salita, sina Yun Yao at Prinsesa Yun Mengxiang ay maaaring maging mga saksi. Ngumiti ang matandang si Elder Guan. Mula sa kanyang pananaw, medyo masyadong mayabang si Zhao Feng at sa ngayon, mapipigilan niya ang huli na lumaban sa natatalo, habang pinapaunawa sa kanya na may mga bagay pa na dapat matutunan. Ang tanong ng matandang si Guan ay higit sa lahat tungkol sa Beginner's Guide for Pill Making at hindi sa Pill Flame Heart Manual,
dahil ang huli ay napakahirap para sa isang baguhan at ang matandang lalaki na si Elder Guan ay ayaw siyang linlanggan. Sa totoo lang, nang ibigay ng Elder Guan ang 2 libro kay Zhao Fang, inaasahan lang niya na pamilyar ang huli sa mga libro at hindi naiintindihan ang lahat. Ang katotohanan na sinabi ni Zhao Fang na nalaman niya ang lahat ng ito ay nagdulot ng sariling pagdududa ang matandang si Guan dahil ang kabataan ay tumagal lamang ng 2 hanggang 3 araw. Nakakita na siya ng mga henyo, ngunit kahit noon pa man, kakaunti lang ang natutunan ng mga taong iyon sa ganitong tagal. Ang unang tanong. Ano ang paggawa ng tableta? Nagsimula ang matandang si Guan sa pinakamadaling tanong. Ang paggawa ng tableta ay pag-iipon ng essence mula sa item at pag-condense nito. Ang kahalagahan ng paggawa ng tableta ay ang paggawa, ang isa ay dapat magkaroon ng tulong ng apoy ng tableta. Hindi lang sinagot ni Zhao Fang ang tanong ng matandang si Guan, nagdagdag din siya ng marami pang impormasyon. Ang unang tanong ay napakasimple at walang nagulat na masasagot ito ni Zhao Fang, ngunit ang pangalawang tanong ay mas mahirap. Pag-usapan ang tungkol sa pagpili ng mga mapagkukunan ng paggawa ng tableta. Mahinahong sabi ng matandang si Elder Guan. Ang bawat halaman ay may kanya-kanyang katangian at elemento sa mundo, kaya ang kanilang mga kakanyahan ay magkakaiba. Sa makatuwid, kapag sinubukan ng isang tao na pagsamahin o pagsamahin ang mga ito ay lubhang komplikado. Maayos na sumagot si Zhao Fang at maraming kaalaman ang lumitaw sa kanyang isipan. Ano ang kailangang maging maingat kapag kinokontrol ang apoy ng kanilang tableta? Ang tanong na ito ay napakahirap para sa isang baguhan. Bago maabot ng isa ang True Spirit Realm, ang mga gumagawa ng tableta ay talagang walang sariling apoy ng tableta. Sa makatuwid, kailangan nilang maghanap ng mga bagay upang makatulong sa pag-apoy ng tableta. Halimbawa, ang apoy mula sa nasusunog na karbon ay maaaring gamitin upang lumikha ng mga table tasks, ngunit ang antas nito ay hindi magiging mataas. Ang mga item ng elemento ng apoy ay lumilikha ng mas mataas na antas kapag nasunog. Casual pa rin ang tugon ni Zhao Fang at nagsabi ng hanggang 1,000 salita sa isang hininga. Sa loob ng mata ng matandang si Elder Guan ay naroon ang saya at pananabik. Nagulat din si Yun Yao. Malinaw niyang alam na baguhan lang si Zhao Fang, ngunit malalim ang tanong na ito. Mukhang ang anumang tanong tungkol sa kaalaman ay hindi makalampas kay Zhao Fang. Mula sa isang tiyak na punto ng panahon, ang tanong ng matandang si Elder Guan ay nagsimulang tumungo sa Pill Flame Heart Manual, sa halip na ang Beginner Guide for Pill Making. Ang Pill Flame Heart Manual ay napakasalimuot at kung wala kang pangunahing kaalaman sa mga halaman, magiging milya-milya ang kasagutan ng isa. Ngunit wala sa kanyang mga tanong ang nanlinlang kay Zhao Fang. Ang pagkabigla ay lumitaw sa mukha ni Yun Yao at si Prinsesa Yon Mengxiang ay natulala. Ang ilan sa mga tanong ay napakahirap para sa kanya, isang taong natutong gumawa ng tableta mula pa noong siya ay maliit. Sa wakas, lumalabas ang malamig na pawis sa ulo ng matandang si Elder Guan. Sa sandaling ito, hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o hindi. Ngunit napatunayan ni Zhao Fang na natutunan niya ang Beginner Guide for Pill Making at ang Pill Flame Heart Manual. Ang pagkakaroon ng gayong pagsusuri ay nangangahulugan na siya ay isang halimaw. Huling tanong. Huminga ng malalim ang matandang si Guan at same time na sinabi. Dahil natutunan mo ang Beginner's Guide to Pill Making and Pill Flame Heart Manual, sabihin sa akin ang orihinal na komposisyon na lumilikha ng Snow Spiritual Pill. Ang pill na ito ay makikita sa Beginner's Guide for Pill Making at ang Pill Flame Heart Manual. Orihinal na komposisyon. Huminga ng malamig si Yun Yao, ang tanong na ito ay halos umabot na sa kaibuturan ng paggawa ng tableta. Maraming mga sikat na gumagawa ng tableta ang may sariling komposisyon, na binubuo kung paano dapat paghaluin ang mga halaman. Kahit na ang Snow Spiritual Pill ay isang simpleng spiritual pill at hindi komplikado, mahirap para sa isang baguhan. Ang isang baguhan ay hindi man lang alam ang mga tuntunin ng paghahalo ng halaman, kaya paano nila mahahanap ang komposisyon? Matapos itanong ang tanong na ito, tumahimik ang lahat. Napabuntong hininga ang matandang si Guan sa kanyang puso, napakahirap ba ng tanong na ito? Ang mga nakasagot sa tanong na ito ay pawang mga Pill Masters.
Ang 1,000 taon na Ice Snow Lotus ay naglalaman ng asensya ng snow at yelo at ito ay isa sa mga pangunahing bahagi ng Snow Spiritual Peel. Ang dugo at utak ng Sharp-Skinned Spiritual Monkey ay bahagyang yang at ito ang pangalawang pangunahing bahagi. Ang 3 Sprout Emerald Grass ay isang nakapapawi na materyal, na may kakayahang magpakalma ng isa. Sinabi ni Zhao Feng na may kabuuang 34 na halaman at ang kani-kanilang mga elemento at kung paano sila dapat ihalo. Nang matapos siya, nakabuka ang bibig ng matandang si Guan at Yun Yao. Ang puso ni Prinsesa Yun Mengxiang ay nanginginig, ayaw niyang maniwala na ang kabataang ito sa kanyang harapan ay nalampasan ang kanyang sarili sa mga tuntunin ng paggawa ng tableta. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakawala ang matandang si Elder Guan ng isang buntong hininga habang matalim ang kanyang tingin kay Zhao Feng. Magaling. Nalampasan na ng tanong na ito ang napagkasundoan natin. Malinaw na alam niya na ang tanong na ito ay lumampas sa kung ano ang kanilang pinlano noon, ngunit ang kanyang intensyon ay upang sikmurain ang kayabangan ni Zhao Feng. Ngunit sa kabaligtaran, ipinakita nito kung gaano katalentado si Zhao Feng. Wala kang alam ilang araw na nakalipas, kaya paano mo nalaman kung paano gumawa ng Snow Spiritual Peel? Nagtataka na tanong ni Yun Yao. Naghinala siya na si Zhao Feng ay natutong gumawa ng tableta noon. Hahaha, salamat sa iyo. Kung hindi mo pa ako binigyan ng 10,000 plant illustrations noon, hindi ko masasagot ang tanong na ito. Bahagyang tumawa si Zhao Feng. 10,000 plant illustrations. Huminto ang matandang si Elder Guan at tumingin kay Yun Yao na parang nagtatanong. Ano ang nangyayari? Sumikip ang puso ni Yun Yao at agad niyang ikinwento kung paano niya inirekomenda ang 10,000 plant illustrations kay Zhao Feng. Sa karanasan ni Vice Head Guan, paanong hindi niya makikita ang intensyon ni Yun Yao? Paano kung nabasa mo na ang 10,000 plant illustration? Mayroong literal na libu-libong mga komposisyon doon at nagkataon na kabisado mo ang komposisyon para sa Snow Spiritual Peel. Malamig na tumawa si Prinsesa Yun Mengxiang, naghinala rin siya na natuto na si Zhao Feng sa paggawa ng tableta noon. Hindi ko lang kabisado ang komposisyon ng Snow Spiritual Peel, kabisado ko ang buong nilalaman. Mapanuksong sabi ni Zhao Feng. Ang buong libro. Nayanig ang puso ni na Yun Yao at Prinsesa Yun Mengxiang. Sinasabi mo ba? Nakabisado mo na ang buong 10,000 plant illustrations. Napatayo ang matandang si Elder Guan na puno ng pananabik. Sa halos 100 taon niyang karanasan, halatang kilala niya ang mga henyo na kayang kabisaduhin ang lahat ng kanilang nakita. Halimbawa, si Beimoy ay isa sa kanila, ngunit sa mga tuntunin ng memorya, kahit si Beimoy ay hindi kasing husay ni Zhao Feng. Hindi kabisado lahat ni Zhao Feng, mas parang photocopy ang mga bagay na nakita niya sa kanyang isipan. Kahit isang komplikadong larawan o martial art ay maaaring ma-photocopy sa kanyang isip. Tama, nasa solo ko lang lahat ng nakikita ko. Casual na sabi ni Zhao Feng. Ang kanyang mga salita ay naging sanhi ng pagkagulat ng iba, isang henyo na maaaring kabisaduhin ang lahat sa pamamagitan lamang ng pagbabasa nito ng isang beses ay maaaring makatipid ng mga taon ng pag-aaral. Higit pa rito, kabisado ni Zhao Feng ang buong 10,000 plant illustrations, na inabot ng 10 taon para maalala ng iba. Para patunayan na totoo ito, lumapit ang tatlo at nagtanong ng sunod-sunod na tanong mula sa 10,000 plant illustration. Ang tatlo ay nagtanong ng mga malamig na paksa at mga pambihirang halaman, ngunit ang kanilang mga tanong ay sinagot ng perpekto ni Zhao Feng. Ito ay sobrang nakakapanghinayang. Ang tatlo ay hindi nakaimik, lalo na sina Prinsesa Yun Mengxiang at Yun Yao, ngunit sa loob ng puso ng matandang Guan, ito ay higit na pananabik. Noong araw na iyon sa ikatlong pagsubok, nakita niya na si Zhao Feng ay may mahusay na pangunawa at siya ay tumpak, na kinakailangan para sa paggawa ng tableta. Ngunit hindi niya akalain na ang tunay na talento ni Zhao Feng ay mas nakakatakot. Vice Head Guan, ngayon hindi mo na ako pipigilan di ba? Tumawa si Zhao Feng. Lumitaw ang mga itim na linya sa mukha ng matandang Guan habang kumikibot ito. Pumunta ka at pindutin ang ilang bakal na pader, para malaman mo kung gaano kataas ang langit at gaano kalalim ang lupa. Walang paraan ang matandang Guan para pigilan ang disipulong ito. Siya ay lubos na umaasa sa Zhao Feng na binugbog, upang siya ay bumalik sa tamang landas. Hey,
Sige, manonood din ako. Si Yun Mengxiang ay nasa sabik din. Pumunta ka. Ikan-away ni Yun Yao ang kanyang mga kamay at tulad nito, umalis sina Zhao Feng at Princess Yun Mengxiang sa Grasswood Division at tumungo sila sa Outer Clan Hall. Ito ay sa Outer Clan Hall kung saan nagsimula ang unang tunay na labanan ni Zhao Feng.